Tahimik na nakaupo si Chastity sa kanilang sofa habang nagbabasa ng libro. Nang bigla na lamang tumabi sa kanyang pagkakaupo ang kanyang mga magulang. Takang-taka na ibinaba ni Chastity ang hawak na libro bago tumingin sa mga ito. "What?" Takang tanong niya. Nagkatinginan ang mga ito bago diretsong tumingin sa kanyang mga mata ang kanyang daddy. "Takot kaming gawin to, pero kailangan na namin ipasa sa iyo ang kumpanya. Para kahit bata ka pa, alam mo na ang gagawin. Pero, natatakot kami dahil sa sakit mo." "Daddy, sinabi ko na sa inyo na kaya ko po. Hindi na po ako bata. Alam ko na po ang tama at mali. Pati na rin ang bawal at pwede sa akin." Putol ni Chastity sa kanyang ama. "Pero Chastity, hindi mo maaalis sa amin na mag-alala. Nag-iisa ka naming anak. Ayaw naming maulit yung nangyari dati." Malungkot na sambit ng kanyang mommy. Napasimangot siya nang maalala ang nangyari noon, noong nag-aaral pa lamang siya. Dahil kasi sa sakit niya na asthma, halos wala na siya magawa sa buhay dahil doon. "Mommy, may gamot naman po ako. May inhaler din po ako kapag inaatake ako. Gusto ko na din po magtrabaho sa kumpanya natin. Sayang naman yung pinag-aralan ko kung dito lang ako sa bahay." Napahinga ng malalim ang mommy at daddy niya. Wala na rin naman sila magagawa. Marami pa silang negosyong kailangan unahin. "Wala na rin naman kaming choice kundi pagbigyan ka." Sambit ng kanyang ama. Malapad siyang napangiti. "Ang gusto lang namin, mag-ingat ka at kailangan mo ng bodyguard." Napataas ang kilay niya sa narinig. "Daddy, hindi ko na po kailangan ng bodyguard. I can handle myself." "Kapag di ka pumayag na bigyan kita ng bodyguard, I won't allow you to take this job." Napahinga siya ng malalim at walang nagawa sa gusto ng kanyang ama. Samantala, napangiti naman si David habang nakatingin sa litrato ni Chastity. Kahit ilang beses niya nang nakita yon, palagi pa rin siyang napapangiti. Matagal na siyang may gusto sa dalaga. Pero hindi niya magawang umamin dahil nahihiya siya. Palagi niyang nakikita sa eskwelahan noong nag-aaral pa sila. Palagi niya rin nakikita kapag may event na kasama ang pareho nilang pamilya. Mula sa malayo, palagi niyang tinatanawan dalaga. Hindi naman siya nagkakaroon ng lakas ng loob para mapalapit kay Chastity dahil pinangungunahan siya ng takot at kaba. Kapag nagkakaroon naman siya ng pagkakataon na makausap ang dalaga, kulang na lang maging yelo siya sa sobrang panlalamig at panginginig kapag kaharap ito. "David, naghahanap ng bodyguard ang pamilya ni Chastity." Mabilis na napatingin si David kay Oscar, ang matalik niyang kaibigan. Ito palagi ang kasama niya sa tuwing may plano siyang lapitan si Chastity, pero palaging hindi natutuloy dahil torpe nga si David. "Huh? Si Chastity ba yung babantayan?" Nakangiti niyang tanong kay Oscar. "Yes, nasa agency na sila para kumuha ng magaling na bodyguard. Huwag ka na magtanong kung paano ko nalaman. May sources ako pagdating sa love life mo." Natatawang dagdag ni Oscar, kaya napailing na lang si David habang natatawa rin. Kaagad na gumawa ng paraan si David para siyang kuning bodyguard ng pamilya ni Chastity. Hindi naman siya nabigo dahil kaagad nilang nabayaran ng agency kung saan kumukuha ng pwedeng bodyguard ang pamilya ni Chastity. Dahil may alam din naman siya sa martial arts, nabayaran niya na malaki ang agency at madali siya nakapasok doon. "Mr. Flores, this is David Natividad. Ang pinakamagaling kong bodyguard na pwedeng ibigay sa'yo." Pakilala ng manager ng agency. "Natividad, sounds familiar." Medyo nakaramdam ng kaba si David nang sambitin yun ng daddy ni Chastity. "Anyways, this is my daughter, Chastity.
Siya ang babantayan mo kahit saan siya pumunta. Ang kailangan mo lang gawin, kilalanin siya. Dapat bantayan mo siya, lalo na kapag inaatake siya ng kanyang asma. Kung pagkakakilala lang kay Chastity ang pag-uusapan, kilalang kilala niya ang dalaga. Bukod sa alam niyang may asma ito, alam niya rin ang hilig nitong gawin at mga kinakain. Kaya hindi na siya mahihirapan pa. Napatingin naman si Chastity kay David. Napakulot siya ng noo dahil hindi nawawala ang ngiti sa labi ni David simula nang humarap ito sa kanila. Lalo na kapag napapatingin si David sa kanya. Chastity, ayos na ba siya sa'yo? Tanong naman ng ina ng babae. Kaya niya ba akong protektahan? Taas kilay na tanong ni Chastity at diretso nakatingin kay David. Malawak nang umiti ang lalaki bago tumayo ng tuwid. Yes, ma'am. I can protect you, whatever happens. Nakangiti nitong sagot. Natawa naman ang magulang ni Chastity sa sagot ni David. Pero ang dalaga, hindi mukhang masaya dahil kunot na kunot ang noon nito. Whatever. Sagot niya at tumingin muli sa kanyang cellphone. Okay, David. Pwede ka na mag-start sa Monday. Sasamahan mo si Chastity sa gaganaping event dahil ipapasa ko na sa kanya ang kumpanya. Bahagyang nagulat si David sa sinabi ng daddy ni Chastity pero mabilis na lang siyang tumango. Iniisip ni David na magiging CEO na ang dalaga. Delikado para dito ang trabaho na yon at hindi yun basta-basta. Base kasi sa kanilang kumpanya, kahit saan pwede itong pumunta. Kailangan nilang libutin ang buong branch na meron sila. Although, meron ding kailangan asikasuhin si David sa kanilang kumpanya dahil binigyan naman siya ng 3 months leave ng kanyang daddy para magbakasyon. Sa gusto niyang puntahan, kinuha niya ang oportunidad na yon para maging gwardya ng dalagang si Chastity. When Monday comes, umaga pa lang excited na si David sa pag-aasikaso. Bukod kasi sa time, kailangan niyang agahang pumasok dahil baka pagalitan siya nito. Doon din siya titira sa mansyon ng mga Flores. David, paano kapag hinanap ka sa akin na parents mo, ano sasagot ko sa kanila? Kunot noong tanong ni Oscar habang nakatingin kay David na nag-aasikaso ng gamit niya. Just make an excuse para di tayo mahuli. Hindi nila pwedeng malaman ang ginagawa ko. Baka patayin ako ni Daddy. Napatawa si Oscar sa sinabi ni David. Talagang papatayin ka ni Tito kapag nalaman nila yung plano mo. Alam mo naman yun. Alam ko naman na hindi ka magsasalita. Don't worry, i-update kita araw-araw. Sana lang di ka mahuli. Tandaan mo, mayaman at sikat ang negosyo niyo sa bansa. Kapag alam mo mahuhuli ka na tumakbo ka na palayo. Pang-aasar pa ni Oscar sa kanya. Natawa na lang din si David at saka lumabas ng kondo. Nagpahatid siya kay Oscar papunta sa mansyon ng mga Flores. Nang makarating sila sa mansyon, itinuro ng gwardya kung saan ang tutuluyan niya. Hindi rin naman yun kaliitan, sakto lang para sa kanya. Agad din siyang pinaasikaso dahil paalis na si Chastity. Kaya mo bang mag-drive? Ikaw na magmaneho ng kotse ni Chastity. Yes sir, I can drive. Good. Nakatitig lamang si David sa hagdan kung saan bababa si Chastity at nang makita niya ito, natulala siya sa angking ganda ng dalaga. Ang buhok nito, naka-curl ang dulo. Ang light makeup at ang suot niyang kulay blue na dress bagay na bagay sa kanya. Para siyang prinsesa sa paningin ni David habang bababa ng hagdan. Wala pa rin kupas ang ganda niya. Anang lalaki sa isipan. Let's go? Nabalik sa ulirat si David nang taasan siya ng kilay ni Chastity. Yes ma'am. Let's go na po. Natawa na lamang ang ina ng dalaga dahil sa itsura ni Chastity habang nakatingin kay David. Para kasing nawiwirduhan ng dalaga sa kanyang bagong gwardya. Sana magkasundo kayo. Balita ko, matanda lang siya na 1 taon sa'yo.
Panunukso ng ina ng dalaga. Mommy, I don't care, okay? Hindi ako natutuwa na may bodyguard ako. Inis na sambit ni Chastity at umirap bago naglakad papunta kay David na pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Inirapan muna ni Chastity si David bago sumakay. Nagulat pa ang lalaki sa inesta ng dalaga, ngunit kalauna na pangiti na lang. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Tahimik lang sila dahil abala sa cellphone si Chastity. Si David naman pasulyap-sulyap lang sa kanyang amo. Sobrang ganda nito at hindi niya maalis sa paningin niya. Can you please stop looking at me? It creeps me out. Inis na sambit ni Chastity habang nakatingin ng diretso kay David. Sorry, ma'am. Naiilang nasambit ng lalaki at nag-focus na lang sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa venue, agad bumaba ang dalaga. Hindi niya na hinintay na pagbuksan siya ni David dahil naiinis na talaga siya. Tuloy-tuloy lamang siyang naglakad papasok ng venue. Naghihintay ang ilang bisita doon, excited sa bagong CEO na darating. Nakatayo lamang si David sa hindi kalayuan para mabantayan niya si Chastity. Marami kasing tao at may posibilidad na pwedeng atakihin ng asma ang babae sa crowded place. To my business partners, my staff, and employees, thank you so much for serving our company. Under me, sad to say, hindi na ako ang CEO nyo dahil ipapasa ko na sa aking anak ang kumpanya. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob. Nang umakyat si Chastity sa stage kung nasa ng kanyang daddy. Inaasahan ko na kung paano nyo ako pagsilbihan noon, ganon nyo din itrato ang anak ko. Nakangiti pa nitong dagdag. Malawak na napangiti si David nang ang dalaga na magsasalita. Malawak nang umingiti ang dalaga habang nakatingin sa mga tao. Hindi na bago para kay Chastity ang ganon. Sanay siya sa public speaking. Sanay din siya sa mga tao. Nakakaramdam siya ng kaba pero hindi kagaya ng dati dahil confident siya ngayon na kaya niyang gawin ang isang bagay tulad ng pagsasalita sa harap ng maraming tao. Alam niya sa sarili niya na may sakit siya pero hindi niya yun ginagawang excuse kahit pa alam niyang bawal sa kanya ang bagay na yun. Pero kapag alam niyang kaya niya at ikasasaya niya, gagawin niya. Pero ang mga taong nakakilala sa kanya, natatakot para sa kanya. Kagaya na lamang ni David na nawala ang ngiti sa labi nang makita niya sa stage si Chastity na patagong humahawak sa dibdib nito dahil mukhang sumasakit na naman yon. Hindi niya alam ang gagawin. Hinihintay niya ang signal ng ama nito pero parang walang alam ang ama ng babae dahil di nito napapansin ang anak. Nang matapos magsalita si Chastity, agad tumakbo si David papunta sa dalaga para alalayan nitong bumaba ng stage. Nakukuha pang umiti ni Chastity kahit nahihirapan na siya. Ma'am. Pilit na ginising ni David ang babae. Nang bigla itong matumba, habang ang mga tao naman nagulat dahil sa nangyari kay Chastity. Sir, dadaling ko na po siya sa ospital. Pagpapaalam ni David sa ama nito na agad namang tumakbo patungo sa ospital kasama ng mga ito. Lahat ng taong madadaanan nila tumatabi para bigyan sila ng espasyo. Alalang-alala si David. Aligagana siya at hindi alam ang gagawin. Hindi siya makapasok sa emergency room dahil pinagbawalan siya. Ilang sandali lang dumating na ang ina ni Chastity. Hinihintay na lang nila na lumabas ang doktor. Pero, ang babae mismo ang lumabas mula sa emergency room habang nakahawak sa dibdib. Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng ina nito. I'm okay. Dapat inabutan niyo na lang ako ng inhaler eh. Medyo natatawang sagot ni Chastity. Ayos ka na nga. Nagagawa mo na magbiro eh. Si David kasi, tinakbo ka kaagad sa ospital. Natatawang sambit naman ng kanyang mommy.
Naguguluhan si David sa pag-uusap nilang tatlo. Pero hindi niya inalala yon dahil mukhang ayos naman na si Chastity. Tara na, David. Ihatid mo na anak namin sa bahay para makapagpahinga siya. Mabilis na tumango si David at agad pumunta ng kotse. Mabilis namang sumakay ang dalaga at ganon din si David. Tahimik lang sila sa biyahe. Nakatingin lang si David sa daan habang nagmamaneho. Nakakunot pa ang kanyang noo dahil malalim ang kanyang iniisip. Ang babae naman pasulyap-sulyap kay David na nagmamaneho. Doon niya lang napagmasdan ang binata. Kitang-kita niya ang matangos na ilong nito, ang maputi nitong kutis, ang matipuno nitong katawan. Napakunot ang noo niya dahil mukhang hindi bodyguard si David para sa kanya. Kung magsusuot ito ng tuxedo, aakalain mo na isa itong mayaman at disenteng tao. Nang makarating sila ng mansyon, pinagbuksan niya ulit ng pinto si Chastity at nang masiguro ni David na nakababa ng maayos ang babae, bumalik na siya sa kotse. Pero bago pa niya maisara ang pinto, biglang nagsalita ang dalaga. Thank you nga pala kanina. Nakangiting sambit nito bago tumalikod. Malawak siyang napangiti habang inaayos ang kotse sa garahe ng mansyon. Hindi mawala ang kanyang ngiti hanggang sa makapasok siya ng kwarto na kanyang tinutuluyan. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Kailangan niya na kasing pumasok sa opisina. Yun ang utos ng kanyang ama. Nang makababa siya ng hagdan, agad niyang nakita si David na nakatayo sa sofa. Napairap naman siya dahil tuwing nakikita niya ito naiinis siya. Ayaw niya kasi talaga na may kasamang bodyguard tuwing aalis siya. Napaisip naman si Chastity kung paano mapapaalis si David. Kung pahirapan ko kaya siya. Napangiti si Chastity sa kanyang naisip na idea para mapaalis ang lalaki bilang bodyguard. Iniisip niya na kapag mahirapan si David, bigla itong umalis at doon magiging malaya na siya. Hey, David, prepare yourself. Sasamahan mo ako mag-shopping. Nakangiting sambit niya. Yes, ma'am. Mabilis na naglakad si David pabalik sa kanyang kwarto. Nakasalubong niya pa ang isang maid. Na napansin nito ang malawak na ngiti ni David. Ang laki ng ngiti mo ah. Di ka ba sinusungitan ni Ma'am Chastity? Natatawang pangaasar ni Manang Jazz. Manang, huwag ka maingay. Baka ikaw ang pag-inita nun. Sinuot niya ang black suit na binigay sa kanya na agency. Yun daw ang gagamitin niya sa tuwing sasamahan niya ang dalaga kahit saan ito pumunta. Nang matapos siya, sakto din dahil palabas na si Chastity ng mansyon. Ma'am, sang mall po tayo. Bakit ba hindi nawawala yung ngiti sa labi mo? Naiirita ako. Kunot to ang sambit ni Chastity kaya biglang nawala ang ngiti ni David. Anyway, dun tayo sa pinakamahal na mall. Tumango na lang ang lalaki at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa mall, agad na silang pumasok sa loob. Maraming tao ang napatingin kay David habang nakasunod to kay Chastity. Lahat napapatingin sa kanila dahil hindi mukhang bodyguard ang atake niya. Kung kanina, nakangiti siya sa harapan ng dalaga, ngayon naman makikita ang seryosong mukha ni David. Yung masungit pero gwapo pa rin. Pest, tignan mo ang pogi ng kasunod ni ate. Boyfriend niya ba yan? Bagay sila, ganda ni ate tas pogi ni kuya. Ilan lang yan sa naririnig nilang bulungan. Napapairap na lang si Chastity at hindi na ito pinansin. Napangisi naman ang dalaga na makita ang dress station at agad siyang pumasok doon at kinuha lahat ng gusto niya. Ngayon lang din kasi siya nag-shopping dahil hindi naman siya mahilig sa ganito. Lahat ng nakita niyang bagay na maganda para sa kanya, kinuha at pinadala yon lahat kay David. At hindi pa nakontento ang dalaga sa dress na kinuha niya. Pumunta pa siya sa mga mamahaling heels
at pinadala yun muli kay David. Punong-puno na ng shopping bag si David, pero nakaya niyang dalhin lahat ng yon. Nang hindi pa rin nakikita ni Chastity na nahihirapan ng lalaki, nagtungo siya sa mga designer bags. Napangisi na lang siya nang hindi na maganda o gaga si David sa pagdadala ng mga shopping bags ng dalaga. Kaya mo pa ba? Kunwaring tanong niya sa lalaki. Ngumiti lang ito bilang sagot. Napairap si Chastity. Pinagtitinginan na si David ng mga tao. Ang iba, kinukuhaan siya ng pictures, pero wala siyang pakialam doon. Para siyang model ng shopping bags. Natatawang saad ng isang babae. Nag-init ang tenga ng dalaga sa kanyang narinig. Ang plano niya pahirapan si David sa mall, hindi para purihin ang mga tao doon. Tara na nga! Inis na naunang naglakad si Chastity pababa, ni hindi man lang nito naisipang tulungan si David magdala ng mga shopping bags. Hindi naman nagreklamo ang lalaki. Ayaw niya ipakita na mahina siya. Dahil paano siya magugustuhan ni Chastity kung mahinang, David ang ipapakita niya. Ilang araw ang nakalipas, hindi na alam ni Chastity kung anong pagpapahirap ang gagawin niya kay David. Lahat kasi ng ginagawa niya pagpapahirap, mukhang walang epekto sa lalaki. Ma'am, pinapatawag niyo daw ho ako? Tanong ng lalaki nang pumasok sa opisina ni Chastity dito sa kumpanya ng dalaga. I want you to buy me burger and fries. I'm craving for it. Nakangiting lumabas si David na opisina ng dalaga. Agad na pumunta sa pinakamalapit na fast food chain. Nang makabilis siya kaagad siyang bumalik, dala ang binili. Pero ang dalaga, hindi pa kontento. Gusto ko rin pala ng fried chicken and coke. Can you buy me again? Nang makabalik ito, muli siya nagsalita. Oh my God! I forgot to add the carbonara. Halata sa mukha ni David ang pagod. Dahil naglalakad lang siya. Pawis na pawis siya at hinihingal. Yes, ma'am. Mabilis na umalis si David sa opisina at napangisi naman si Chastity. Ilang saglit na nakalipas, hindi pa rin bumabalik si David. Kung kanina mabilis to, ngayon sobrang tagal. Nakaramdam siya ng konsensya dahil sa kanyang pinapagawa kay David. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip habang nakatingin sa pagkain sa lamesa na binili ni David para sa kanya. Tumayo siya tumingin sa labas ng opisina. Glass kasi ang nagsisilbing harang sa opisina niya, kaya kitang-kita niya ang matataas na building na kanilang kalapit. Napakunot ang kanyang noo nang makita si David na may kausap na babae habang dala-dala nito ang pinabili ni Chastity. Napairap ang dalaga sa kanyang upuan at nagsimulang magtrabaho muli. Pero walang pumapasok sa isip niya dahil naiinis siya sa kanyang nakita. Ilang minuto pa dumating na si David. Sorry ma'am, natagalan. Wala akong gana. Tanggalin mo lahat ng yan. Malditang utos niya. Napakunot ang noo ni David. Dahil ang bilis magbago ng isip ni Chastity. Walang nagawa ang lalaki kundi tanggalin lahat ng yon. Hindi na alam ni David kung saan dadalhin yon kaya lumabas siya at binigay sa sekretary ni Chastity. Tuwang-tuwa naman ang babae at ang iba nakisalo sa kanila. Nang pauwi na sila, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi naman malaman ni Chastity kung bakit siya naiinis. Wala naman siya pakialam sa buhay ni David. Isa lang itong bodyguard. Nang makauwi sila, agad na dumiretso si Chastity sa kanyang kwarto. Si David naman naligo bago bumalik ng kotse para linisan yon. Bukas wala siyang trabaho dahil day off niya. Balak niya makipagkita kay Oscar. Kinabukasan, handa na si David para puntahan ang kaibigan pero hinarang siya ni Chastity at tinaasan ng kilay. Saan ka pupunta? Ma'am, day off ko po ngayon. Pupunta ako sa kaibigan ko. Nakangiting sagot ni David sa kanya. Tumangutango naman ang dalaga. Pwedeng pumasok ka muna ngayon? Kailangan kita eh. Don't worry, I will tell to my dad na pumasok ka ngayon para madagdag sa sweldo mo. Saan po ba tayo pupunta? Bala ko kasing puntahan yung isang branch ng
Business namin sa Batangas, kaya lang medyo malayo yun. I can't drive that far. Parang pinipiga naman ang puso ni David nang makitang nakasimangot si Chastity. Wala naman nagawa ang lalaki kundi pumayag sa gusto ng dalaga. Dahil malayo ang kanilang lalakbayin, dinala ni David ang nebulizer ni Chastity. Napangiti si David na makitang mahimbing na natutulog ang dalaga sa biyahe. Para itong anghel kapag natutulog, ang payapa ng muka. Aminado naman si David na malalim ang pagtingin niya sa dalaga. Parang wala nang papantay sa pagmamahal na gusto niyang iparanas kay Chastity kung papayagan lang siya nitong patunayan ang damdamin niya. Pero alam niyang malabong mangyari yon. Wala pa naman sa bokabularyo ni Chastity ang pagmamahal. Kaya para kay David, sapat na ang ginagawa niya ngayon para mapalapit sa dalaga. Nang makarating na sila sa Batangas, ginising niya na ang dalaga. Napalunok ng ilang beses si David nang makita ni Chastity ang matarik na daan papunta sa branch ng kanilang negosyo. Kinakabahan siya para sa dalaga. Teka, kaya mo ba umakyat dyan? Iya, kakayanin ko. Ma'am, kaya niyo po ba? Masyado po mataas ang akyatin. I can do this, okay? Huwag mo akong pinapangunahan. Pero ma'am, just shut your mouth, okay? Kung ayaw mo sumama, edi wag, hindi kita pinipilit. Inaalala ko lang po kayo, ma'am. Hindi po kasi kayo pwedeng magpagod. May asma kayo. If you don't trust me, mabuti pang maiwan ka na lang dito. This is my work. Kaya kailangan kong gawin. Kapag di ko to ginawa, hindi ko magagawa na maayos ang trabaho ko. Mabilis namang sumunod sa kanya si David, dala ang inhaler. Para in case na atakihin si Chastity, mabilis niya ito matutulungan. Nang hindi pa sila nakakarating sa pupuntahan, agad na napahawak si Chastity sa dibdib dahil naninikip na yon. Nahirapan si Chastity huminga. Alam niya, kanina, na pwede siyang atakihin pero gusto niyang patunayan ang sarili niya. Pero ang katawan niya palagi ang sumusuko. Nang makahinga na ng maayos si Chastity, sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. You're so weak. Saad niya sa kanyang sarili. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Ang hina-hina mo! Sigaw mo rin ni Chastity. Tinutukoy ang kanyang sarili. Ma'am, huwag niyo naman po saktan yung sarili niyo. Hinawakan ni David ang magkabilang kamay ni Chastity para hindi nito patuloy saktan ang sarili. Tuloy-tuloy lang sa pag-iyak ang dalaga. Mabilis niyakap ni David si Chastity habang umiiyak to. Lalo lamang napaiyak ang babae nang makaramdam ng mainit na yakap mula sa ibang tao. Na para bang matagal niya nang hiniling yon, na may taong dumamay sa kanya sa problema niya. May mapagsabihan tungkol sa mga iniisip niya at dinadala sa buhay. Umiyak ka lang, dito lang ako. I just want to be normal like everyone else. You're normal, Chastity. Normal ka, okay? I'm weak. Dahil sa sakit ko na to. Limitado lahat ng pwede kong gawin. Na hindi ko magawa ang bagay na gusto kong gawin. Dahil gusto ka namin protektahan. Ayaw ka naming mapahamak. Kaya hanggat maaari, inilalayo ka namin sa mga bagay na maaaring kapahamak mo. David, hindi ko kailangan ng proteksyon niyo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong patunayan yun sa inyong lahat. Alam kong kaya mo. Pero huwag kang magpanggap na hindi mo kami kailangan. Chastity, di mo kami kaaway. Ginagawa namin to para sa'yo, para sa kaligtasan mo. You don't understand me. You never understand me. Gusto ko lang naman na magtiwala kayo sa akin eh. Gusto ko lang na bigyan niyo ako ng chance. Naiintindihan kita. Gusto mong gawin na ikasasaya mo, then go. Pero hayaan mo kung samahan kita. Dahil trabaho kong alagaan ka at ingatan ka.
Muling lumapit si David sa dalaga at muli itong niyakap. Hindi pa rin kasi humihinto sa pag-iyak ang babae. Hindi alam ni Chastity kung anong mararamdaman niya para kay David. Bigla na lang, natataranta siya kapag nakikita niya ito. At buo na ang araw niya kapag nasisilayan niya ang ngiti ng binata. Alam niya sa sarili na hindi siya pwedeng maggusto kay David dahil isa lamang itong guard. Sa pagiging maalalahanin ni David, unti-unti nang nagkagusto si Chastity sa kanya. Gusto niya maumamin sa lalaki, hindi niya magawa. Natatakot siya na kapag nagkagusto siya dito, masaktan lang siya ng husto. Wala namang alam si Chastity kay David na kahit ano. Ayos ka na ba? Yeah, thank you. Sandali silang natahimik habang nakatingin sa araw na papalubog. Naisip ni David na sobrang saya niya dahil nakasama niya si Chastity sa ganitong pagkakataon. Gusto niyang sulitin ang pagkakataon na nakakasama niya ito. Dahil alam niyang darating ang araw, malalayo siya muli dito. David, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Sandali siyang natigilan sa tanong ni Chastity. Wala, ma'am. Pero may nagugustuhan ako babae. Nakangiting sagot ni David. Nakaramdam ng sakit sa puso si Chastity nang marinig ang sagot ng lalaki. So, who's the girl yesterday? Don't call me ma'am pala, Chastity na lang. At saka, wala din ako naging boyfriend pero gusto ko magkaroon, kaya lang, sino ba naman na magkakagusto sa akin, di ba? Gustong sumagot ni David na gusto niya si Chastity. Pero hindi pa ito ang tamang pagkakataon para malaman ni Chastity ang tunay niyang layunin. Kung bakit siya pumayag na maging bodyguard ng dalaga sa kabila ng karangyaang meron siya. Bakit naman? Hindi ka mahirap mahalin. Mabait ka, mayaman, maputi, matapang, walang inuurungan, masipag, talented, tigit sa lahat maganda. Hindi may paliwanag ni Chastity ang nararamdaman dahil sa mga papuring sinabi ni David sa kanya. Yeah, alam ko lahat yan. Pero sino ba naman magkakagusto sa gaya ko lampa? May asthma. Walang ginawa kundi magbasa at mag-aral. Ako. Mabilis na sabit ni David. Hindi naman naniniwala sa kanya ang babae. Kaya kusa yung lumabas sa kanyang bibig. Bahagyang nagulat ang dalaga sa biglang pag-amin ni David. Hindi niya alam kung ano ire-react. Tara na nga, baka maabutan pa tayo ng dilim eh. Kinakabahang sambit ni Chastity at naunang tumayo para maglakad pabalik sa kanilang kotse. Hindi na sila tumuloy sa kanilang pupuntahan. Masyadong malayo yon. Baka kung ano pa mangyari sa kanila sa daan. Dumiretso na sila ng kotse para umuwi. Pero nakaramdam ng gutom ang babae. Ayaw na sana niyang abalahin si David dahil masyado niya nang ginagamit ang day off nito pero gutom na talaga siya. Daan muna tayo sa pinakamalapit na restaurant. Sigot ko na dinner mo. Sure, ma'am. Don't call me ma'am. Chastity na lang. Oo nga pala, sorry. Dumaan sila sa restaurant at nag-order ng kakainin. Habang naghihintay ng order, napatingin si Chastity kay David na busy sa cellphone. Patuloy niyang pinagmasdan ng mukha ni David na sobrang perfect. Para nga itong may lahing foreigner. Sobrang puti ni David at walang pimples kahit isa. Ang kinis ng balat. David, may lahi ka ba? Hindi na siya nakatiis kaya tinanong niya na yon. Wala naman. My mom and dad are pure Filipino. Mukha kasi Amerikano eh, ang puti mo. Maputi lang? Huh? What do you mean? What else did you notice? Nothing. Masyado ka na mahangin ah. Umirap sa kawalan ng dalaga sa panunukso ni David. Simula ng araw na yon, nag-iba na ang trato ng babae sa lalaki. Gusto niya na itong laging kasama kahit saan siya pumunta. At doon na rin mas talong nagpapakita si David ng tunay niyang nararamdaman para kay Chastity. Nahahalata naman yun ng dalaga
Hindi naman kasi siya manhead, para hindi mahalata lahat ng ginagawa ni David para sa kanya. Simula sa maliliit na ginagawa ni David, kagaya ng laging pagsama sa kanya sa tuwing may gusto siyang gawin, napapansin yun ni Chastity. Palagi siyang sinusuportahan ni David. David, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Oscar. No, I'm not. Ba't naman ako mapapagod? Kahit alam mo malabo magkagusto sa'yo si Chastity, alalahanin mo, CEO na siya ng kanilang kumpanya. Hindi niya pa alam na isa ka na aktibidad na pinakamayaman dito sa bansa. Nagsisimula pa lang ako, Oscar. Gusto kong patunayan sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ba't kasi hindi na lang yung totoong David ay pakilala mo sa kanya? Di ko kaya. Di mo kaya. O natatakot ka kasi hindi mo matanggap na malabo kanya magustuhan. Sa tingin mo ba talaga hindi niya ka magugustuhan? Di naman sa ganun. Ang sa akin lang sana, ngayon pa lang magtapat ka na sa kanya kung sino ka talaga. Hindi yung nagpapanggap ka. Puro pagpapanggap yung pinapakita mo eh. Paano kapag nalaman niya totoo? Sa tingin mo ba mapapatawad ka niya agad? Muling natahimik si David at napaisip. Pero mas lumalalim ang pagsasama nila ni Chastity. At napapansin na rin ni David ang ibang trato nito sa kanya. Hindi kagaya ng unang araw niya sa trabaho. Hindi ikaw yan, David. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dyan bago pa lumala ang sitwasyon. Pinag-isipang mabuti ni David ang sinabi ng kanyang kaibigan. At sa tingin nga niya tama ito. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, kailangan niya nang umalis doon bilang bodyguard ni Chastity. Nang makabalik siya sa mansyon, nagulat siya nang makita si Chastity sa gate. Nagtatakang lumapit si David sa babae. Ba't nandito ka pa sa labas? Takang tanong ni David dito. Who the hell are you? Ha? Ako si David. Yeah, I know. You're David Natividad. Anak ng pinakamayamang pamilya dito sa bansa. Why did you lie to me? Anong pinaplano mo? Nothing, let me explain. No, wala ka nang dapat ipaliwanag. Dahil alam ko na lahat, so pack your things. Umalis ka na sa pamamahay namin. Galit itong sigaw at binato kay David ang brown envelope na hawak ni Chastity. Chastity! Hindi namin kailangan ng sinungaling na gaya mo. Bakit kailangan mo magpanggap na bodyguard ko, ha? Anong plano niyo sa pamilya ko? Umiiyak na tanong ng dalaga. Hindi naman magawa magsalita ni David. Nang makita niyang sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Chastity. Leave! I don't need a liar in our house! Iniwan siya ng dalaga na tulala. Hindi makapaniwala na nalaman ni Chastity ang tungkol sa kanya. Kinabukasan, hindi na pumasok si David bilang bodyguard ni Chastity. Bumalik na rin siya sa kanyang kondo dahil papasok na rin siya ng kanilang kumpanya. May lungkot na nararamdaman si Chastity habang kumakain ng agahan. Napansin niya ni Manang Jazz. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Yes, Manang. Alam mo bang sobrang mahal na mahal ka ni David? Natatawang saan ni Manang Jazz na medyo ikinagulat ni Chastity. Kung mapapadaan ka sa kwarto na tinutuloyan niya, makikita mo ang tinutukoy ko. Kapag magkasama kayo, lagi ko siya nakikitang nakatingin sa'yo. Yung tingin na parang may meaning. Tapos ang laki pa ng ngiti niya. Di mo ba nararamdaman yon? Sa mga nalaman ni Chastity, hindi na malabong hindi totoo ang nararamdaman ni David. May ilang pagsisisi siyang naramdaman dahil hindi niya pinakinggan ang side nito. Nalaman din ng mga magulang ni Chastity ang tungkol kay David. Hindi naman sila nagalit na husto dahil wala namang ginawang lalaki sa kanilang unika iha. At laking pasasalamat pa nila dahil napoprotektahan nito ang kanilang anak. Chastity, be ready, okay? We have guests tomorrow. Kailangan mong mag-prepare ng presentation for our company. Yes, Dad. Kinabukasan, maagang gumising si Chastity para maghanda ng kanyang sarili. Hindi daw kasi basta-basta ang bisita. Posible na
Pumayag ito maging business partner ng kanilang kumpanya at malaking tulong para lumago pa na husto ang kanilang negosyo. Sinasaulo niya ang bawat details na kanyang sasabihin. Hindi siya pwedeng kabahan dahil mauutal siya. Pero wala pa man nagsisimula, pabilis na ng pabilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Kapag nagsasalita naman siya sa harap, hindi naman siya kinakabahan. Lagi siyang confident. Pero iba ngayon. Iba ang nararamdaman niya. Ilang minuto pa siyang naghintay sa conference room kung saan gaganapin ang meeting. Unti-unti nang dumadating ang ilang mga kasama sa dadalo at nawala ang ngiti sa labi niya nang makita ang isang lalaki na pumasok. Nakasuot ito ng tuxedo, malinis tignan. Hindi na siya mukhang bodyguard at galanting-galante na sa suot nito. Okay, let's start. Hindi mapakaling saad ni Chastity dahil alam niyang nanonood si David sa kanya. Nang magtama ang kanilang mata, napahinto siya sa pagsasalita. Kumakalabog ang kanyang dibdib sa kaba. Napahinga siya ng malalim bago muling magsalita. Hindi na makita ni Chastity ang ngiti sa labi ni David na dati nakikita niya. Nang matapos ang meeting, naiwan si Chastity sa loob ng conference room kasama ang kanyang ama at si David. It's nice to see you again, Mr. David Natividad. I'm so thankful na kumpanya namin ang napili mo para mag-invest. Yeah, malaki po ang tiwala ko sa company nyo, pati sa CEO nyo. Napatingin si David kay Chastity pero hindi ito ngumingiti. Seryoso lang siya nakatingin sa dalaga. Maiwan ko na muna kayo. Alam na ni Chastity kung anong gagawin niya. Tinuro ko na sa kanya kahapon. Walang nagkakastoob na magsalita sa kanilang dalawa. Hindi pa rin kasi alam ni Chastity kung paano kakausapin ang binata. Maging si David, hindi alam kung paano magpapaliwanag kay Chastity. Thank you nga pala. Basag ni David sa katahimikan. Ipapadala ko na lang sa email mo lahat ng documents and also, thank you for choosing our company. Excuse me, marami pa akong gagawin. Naglakad na palabas ng conference room ang babae. Pero bago pa man tutuluyang makaalis, nagsalita si David. Can we talk for a moment? Matapang na sambit ni David. This is not the right time para mag-usap tungkol sa mga personal na bagay. This is working hours. I'll wait. Hihintayin ko matapos ka. I'll pick you up. I have a car. At pwede ba? Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo kasi malinaw na sa akin na nagsinungaling ka. You know, David, mag-focus ka na lang sa buhay mo ngayon. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Hindi pa man nakakapagsalita si David, tuluyan na umalis si Chastity. Napasabunot na lang ng buhok si David dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung paano makukuha muli ang tiwala ng babae. Matyagang naghihintay si David sa labas ng kumpanya para abangan ng dalaga. Gusto niya kasi talaga itong kausapin. Gusto niyang magpaliwanag para maayos niya na ang lahat. Handa na rin siyang saktan ng dalaga. At tanggapin na hindi siya kahit kailanman mapapatawad ni Chastity. Nang makita niya ang babae sa di kalayuan, agad niyang inayos ang sarili. Chastity. Ano na naman ba? Ha? Let me explain please. Just give me 5 minutes or 10 minutes. Ano ba papaliwanag mo? Malinaw na malinaw sa akin nagsinungaling ka. Yeah, I lied to you. See? I lied to you because I want to be with you. Since high school, gustong-gusto na kita. Mahal na kita. Pero alam mo, na wala akong magawa, kundi pagmasdan ka na lang sa malayo. Kasi wala akong magawa para lapitan ka. Wala akong lakas ng loob para kausapin ka. Wala akong pagkakataon para makilala mo. Kaya nung merong pagkakataon, kinuha ko yung chance na yun para mapalapit sa'yo. Wala namang masabi si Chastity sa gulat. Hindi niya napapansin. Ang binata, halos hindi niya nakikita noon. At wala siyang pakialam noon sa paligid niya. Ang gusto niya lang mag-aral. Tuwang-tuwa pa nga ako nung nag-iba yung treatment mo sa akin. Kasi sabi ko baka may chance na. Pero wala. Kasi nangyari to.
Nung time na sinabi mo sa akin na alam mo na lahat, gusto ko na mag-resign na as your bodyguard. Kasi ayaw ko na makita mo ako na ganun lang. Gusto ko makita mo yung tunay na ako. Gusto ko mahalin mo ko bilang tunay na David. At tuluyan ang napaiyak ang lalaki. Ngayon, hindi ako nandito para magpaawas sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na lahat ng pinapakita ko sa'yo, totoo yun. Trust me, I really love you. Sorry to disappoint you, but I don't love you. Sambit ni Chastity bago tuloy-tuloy na naglakad papunta sa kotse niya. Pagpasok sa kotse, para siyang lumpo na, biglang nanghina at sunod-sunod na umiyak. Nakikita niya pa na nakatayo si David. Kung saan niya ito iniwan. Sa totoo lang gustong-gusto niya rin talaga ang lalaki. Pero ayaw niyang babaan ang pride niya para lang sa pagmamahal na yan na maaari niya namang ikabagsak. Kaya mas pipiliin niya na lang na iwasan si David hanggat kaya niya. Nang makauwi siya sa kanilang mansyon, naisipan niyang puntahan ang kwarto na dating tinutuluyan ni David. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga litrato niya nakadikit sa dingding ng kwarto. Nakita niya doon ang picture nila magkasama na nakuha lang ni David sa social media. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang notebook na nakapatong sa table ni David doon. Kinuha niya yon. Doon niya nakita at nabasa ang ilang sinulat ni David para sa kanya. Napatunayan ni Chastity na totoo nga ang pagtingin ni David. Natatandaan niya kung paano siya nito protektahan, kung paano siya nito alalayan at pasayahin. Hindi man sabihin ni David ng diretsyo. Alam ng lalaki na mahal niya si Chastity at nararamdaman din niya ng dalaga. Sa kabilang banda, habang si David naman ay nagpapakalasing, habang nakatingin sa litrato ni Chastity, iyak pa rin siya ng iyak. Di siya makapaniwala na hindi man lang nagpakita ng kahit anong reaksyon ng babae sa kanya. David, ano ba? Lasing na lasing ka. I want to see her. Na ganyan ka? Tingnan mo nga yung sarili mo para kang pulubi. At naaawa na rin si Oscar kay David. Dahil ngayon lang naging ganito ang lalaki. Ilang linggo ang nakalipas, hindi na nagtagpo ang landas ni Chastity at David. Hindi na nila nakikita ang isa't isa. Kung may meeting man, na pareho silang kasama, palagi nalang pinapadala ni David ang dapat nilang pag-usapan para lang hindi makita ni Chastity. Gusto niya na rin bigyan ng peace of mind ang babae, kaya hindi niya na ito guguluhin pa. Habang si Chastity naman, palaging hinahanap si David. Ma'am, may nagpapabigay po sa inyo. Ibinaba ng sekretary ni Chastity ang bulaklak sa kanyang lamesa. Kanino galing? Hindi ko po alam, ma'am eh. Sinuri niya muna yon nang maigi, pero wala talaga nakalagay doon. Hindi na mapakali kakaisip si Chastity kay David. Gustong gusto niya talaga makita ang binata, kahit na alam niyang wala naman siyang sasabihin. Isang party ang naganap sa kumpanya dahil kaarawan ng babae. Nagpahanda ang kanyang ama ng birthday celebration. Habang nasa pool si Chastity at busy sa kanyang phone, hindi niya maiwasang mapaisip kung kumusta na ba ang lalaki. Wala siya ditong balita. Maging ang kanyang ama, wala na rin. Pero tuloy-tuloy naman ang communication nila tungkol sa negosyo. Pero sa personal na bagay, hindi na sila nag-uusap tungkol doon. Chastity? Chastity! Mabilis na napalingon si Chastity sa kanyang likuran na may nagsalita doon. Do I know you? Nakalimutan mo na ako? Classmates mo no high school. Si Jessa. Yung isa si Rico. Anyway, happy birthday ha. Oh, yeah, naalala kita. Thank you. Nga pala, nakita ko si David kanina. Nakita na ba kayo? Huh? Si David, yung kaklase natin no high school. Hindi mo ba siya naaalala? Crush na crush ka pa nga nun eh. Natatawang sambit ni Jessa. Palingalinga siya habang hinahanap si David. Lalo na pakunot ang noon ni Chastity dahil hindi niya maalala si David na naging kaklase niya. I don't know. Sagot na lamang niya
at hinayaan na si Jessa maghanap kay David. Kahit anong pilit niyang alalahanin si David, hindi niya talaga ito maalala. Maybe you forgot him. Saglit na naman kasi siya sa atin. Lumipat agad siya sa ibang bansa. Paliwanag ni Jessa. Kaya napatango na lang din si Chastity. David, halika dito. Malawak nang umiti si Jessa habang kinakawayan si David nang makita ito. Why? Tanong ni David na makalapit at bahagyang nagulat na makita siya. Naalala mo si Chastity? Yung crush mo nung high school? Yeah, happy birthday. Sagot ni David at hindi man lang umiti sa kanya. Di mo na ba siya crush? May jowa ka na ba? If you'll excuse me, pupunta lang ako sa restroom. Hindi na hinintay ni David na makapagsalita ang dalawa. Weird. Dati naman patay na patay siya sa'yo. Napailing pa ang babae. Sandali sila nag-usap ni Jessa at doon na pagtanto ni Chastity ang lahat. Hindi niya man maalala si David, pero ang nararamdaman nito para sa kanya hindi nagsisinungaling. Nang patapos na ang party, unti-unti nang nagsialisa ng mga bisita. Naiwan na lang ang iba nilang kaibigan at kamag-anak. Wala na ring lakas pang makipag-usap si Chastity, kaya pumunta muna siya sa pool at binasa ang paa ng tubig. Iniisip niya na naman si David. Pakiramdam niya iniiwasan siya nito. Hindi man lang sila nakapag-usap. Habang si David naman nakamasid sa malayo kay Chastity na nakaupo sa pool. Gustong-gusto niya itong lapitan dahil kanina niya pa tinataguan ang babae. Iniisip kasi ni David na galit pa rin sa kanya si Chastity. Kaya kahit anong gawin niya, hindi siya pagbibigyan ng dalaga. Lapitan mo na kasi dun. Paano ka makakasigurong galit pa rin siya kung di mo lalapitan at kakausapin? Halata naman. Napahinga siya ng malalim bago naglakad palayo doon. David, hindi mo pa nga natatanong. Paano na yung regalo mo sa kanya? Sayang naman effort mo. Iyaan mo na yun. Ikaw na lang magbigay kung gusto mo. Napailing na lang si Oscar. Bago bumalik sa loob, dala ang regalo ni David kay Chastity. Agad niyang hinanap ang dalaga at nakita niya ito nakaupo sa pool. Happy birthday, Chastity. Nakangiting bati ni Oscar. Thank you. Oscar nga pala kaibigan ni David. Nasaan pala siya? Umuwi na. Pero may regalo siya sa'yo. Alam mo ba nag-effort siya dyan? Baka daw sakali mapatawad mo siya sa pagsisinungaling niya sa'yo. Wala naman kasi siya masamang intensyon eh. Gusto niya lang talaga na mapalapit sa'yo. Kasi matagal ka na niyang gusto. Pero hindi mo siya napapansin dahil sa ibang bagay nakafocus yung atensyon mo. Pwede magtanong, hindi mo ba talaga siya gusto? I do. I like him. I do love him. But I'm afraid. Even though we're in the same status in life, I'm still doubting his love for me. Nakayukong paliwanag ni Chastity. Di, hayaan mo ko iparamdam sa'yo ang tunay na nararamdaman ko. Sabay na napalingon si Chastity at Oscar sa likod. David! Akala ko ba umuwi ka na? Mapang-asar na tanong ni Oscar. Tinignan siya na masama ni David, kaya agad niya namang nakuha ang gustong sabihin ng lalaki. Yeah, may iwan ko muna kayo. Tatawa-tawang sambit ni Oscar at dali-daling umalis sa kanilang harapan. Nang makaalis si Oscar, diretsong tumingin si David sa mga mata ni Chastity. Hindi naman alam ni Chastity kung ano sasabihin. Can you give me a chance to prove that my feelings for you was real? I want to gain your trust again. But this time, I am facing you as a real David. First of all, I'm sorry for what I did. No, I should be the one saying sorry. I want to say sorry. I really do. I'm sorry kung di kita pinakinggan. Hinusgahan agad kita. Sorry.
Mabilis na lumapit sa kanya si David at niyakap siya ng mahigpit. Pinahid nito ang luha sa kanyang pisngi. It's okay. I'm not mad. Pinayagan ni Chastity na bigyan ng isa pang pagkakataon si David para patunayan ang sarili. Hindi naman siya binigo ng binata dahil nakikita niya ang effort na ginagawa ni David. Saan mo gustong pumunta? Tanong ng lalaki. Anywhere, nagugutom na ako. Nakangusong sagot ni Chastity. Gustong-gustong pisilin ni David ang pisngi nito dahil bahagya yung lumulobo. Pero pinipigilan niya ang sarili kaya nagmaneho na lang siya sa pinakamalapit na restaurant para kumain. Nang makarating sila sa restaurant, hindi agad nakapasok si David. Dahil nakita niya ang kanyang mga magulang sa di kalayuan. Hindi pa kasi sinasabi ni David na nililigawan niya si Chastity. Bakit? Nothing. Tara sa loob. Matapos nila umorder ng kanilang kakainin, balisang-balisa si David. Are you okay? Yeah. Pilit nang umiti si David kay Chastity at pinakitang ayos lang siya. Nang dumating ang order nila, kaagad na rin naman silang kumain habang nag-uusap. Habang ang mga magulang naman ni David, napansin ang kanilang anak sa hindi kalayuan. Dahil tapos na rin silang kumain, tumayo na sila at dumiretso sa table kung nasaan ang kanilang anak. Kabadong-kabado si David nang makitang papalapit sa kanila ang mga magulang niya. David! Nagkunwari namang nagulat si David at lumingon sa kanyang ina. Mom, what are you doing here? Who is she? This is Chastity. Chastity, this is my mom and dad. Good evening po. Kinuha pa ni Chastity ang kamay ng mga magulang ni David para magmano bilang paggalang. David, is she your girlfriend? Nakangiting tanong ng daddy ni David. Napatingin naman ang lalaki kay Chastity, hindi alam kung anong sasabihin. Is that okay? Bahagya namang natawa ang mga magulang ni David lalo na ang ama nito. Iha, what's your job? Mataray na tanong ng mommy ni David. Mommy. Tindera po sa palengke. Mabilis na sagot ni Chastity at walang pakundangan. Bahagyang nagulat ang mommy ni David at ang daddy naman nito natawa. You don't remember her? No, hindi naman ako pumupunta ng palengke. Bahagyaring natawa si David nang mapagtanto niya kung anong tinutukoy ng ama niya. Naalala ni David na minsan na nga pala nakita si Chastity at ang pamilya nila. Han, let's go home. Hayaan mo na anak mo magkaroon ng love life. Wait, let me talk to her first. Iha, kilala mo ba kung sinong kasintahan mo? Magalang na tumango si Chastity sa ina ni David. So alam mo na rin ang status niya sa buhay. Alam mo rin na hindi bagay ang tindera sa palengke sa bilyonaryong kagaya niya. Han, stop that. Yeah, mommy, hindi mo talaga siya kilala? Para lang po malaman nyo, I am the CEO of Flores Group, kung saan kayo nag-invest. Bahagyang nagulat ang ina ni David nang maalala si Chastity. Hindi na tuloy alam ng mommy niya kung anong sasabihin. I'm just so disappointed. Hindi ko po alam na sa estado kayo bumabase para sa anak nyo. I'm really sorry, I didn't know. Mabilis na sambit ng ina ni David. Sorry, iha. Nangingiting sagot ng daddy ni David at tinulak palayo ang kanyang asawa. Napahinga ng malalim si Chastity bago tumingin kay David, nakabadong-kabado pa rin. Hindi nagsalita ang dalaga pero ang tingin niya kay David may laman. Sorry, hindi ko alam na gano'n ang sasabihin niya. Paano pala kapag tindera ako sa palengke? Paano mo ako ipagtatanggol sa mami mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Chastity. I'll do whatever it is. Para lang hindi ka masaktan. Hindi naman sila papakasalan mo ako naman. Seryosong sambit ni David.
Napahinga na lang ng malalim si Chastity habang nakatingin sa lalaki. The days have passed. Nagpropose si David kay Chastity sa loob ng company nila. At maraming nakasaksi nun. Sobrang saya nilang dalawa. Ang kanilang pagmamahalan ay panghabang buhay na. Marami mang humadlang, mananatili sila sa isa't isa. Uunawain ang bawat problema at dadamayan ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Ilang taon na nakalipas, biniyayaan sila ng kambal na anak, si Daven at Chester, na parehong lalaki. Hindi naman nagsisi si David sa kanyang ginawang pagpapanggap bilang bodyguard ni Chastity dahil doon siya napalapit sa dalaga at ngayon, masaya silang namumuhay nang magkasama bilang isang buong pamilya. The End.